Hi guys! Welcome back to my YouTube tutorial channel. So, ngayon tuturuan ko kayo kung paano tumugtog na nasa pitch or tamang intonasyon. Kaya kung gusto mo ito matutunan, nasa tamang channel ka. And kung bago ka lang sa channel ko, please like and subscribe. Wala na paligoy-ligoy pa. Let's go! Hello guys! Ngayong video tutorial, medyo masaya ng ating topic ngayon. It's about intonation or pitch. So, ang pagpapractice na nasa intonasyon ay actually gawain ng mga professional or hindi mga professional yung gusto nilang tumugtog na nasa tamang intonasyon sila. So, usually, yung mga matatandang musician, kahit sobrang tagal nila sa pagtugtog ay minsan wala pa rin sila sa intonasyon. Hindi dahil di nila alam yung intonasyon, but instead sometimes any style ng pagtugtog ay nakaka-apekto sa pagtugtog. So example nito, for example, tumutugtog ako ng trumpet. So, pagtugtog ko ng trumpet, nung gutom ako, nasa intonasyon ako, pero nung busog ako, medyo sharp o medyo mataas konti yung tunog ng nota ko ngayon. So kahit anong factor makaka-affect siya, so even the temperature or kung mainit o malamig sa isang lugar. Okay? So, bakit nakaka-affect siya? So, sa mga winds or brass instrument, usually kahit sa strings na-apektuhan din sila ng weather events or yung temperature. Pag tumugtog kasi sila ng instrumento, yung speed ng hangin nila dahil malamig ay bumabagal. Kaya yung intonation nila ngayon sa instrumento ay bumababa or nagiging flat. Flat means mababa ng konti sa tamang intonation ng nota or tamang pitch. So, pag mainit naman, sobrang init. So, yung intonation naman bumibilis dahil nga bumibilis yung airflow or yung airspeed niya. So, paano ba natin malalaman kung nasa intonation ka? Okay. So, malalaman mo kung nasa tamang intonation ka. Usually, yung iba gumagamit na ngayon ng tuner. Yung iba dina-download lang sa mobile phone. Yung iba bumibili talaga ng actual tuner. Or yung iba kinakabit lang sa mga instrumento nila, sa mga gitara, yung mga tuner na yun, para malaman nila nasa tune sila. Usually, pag tumugtog ka ng nota sa instrumento, so gumaganon yun. Parang ganyan, parang wiper. So, kailangan nasa gitna siya para masabing nasa intonation ka. So, pag parang yung flat or yung makikita mo parang letter B na medyo payat, na small letter, ibig sabihin flat ka. So, pag sumobra ka naman, yung nakikita mo papunta siya dun sa hash key or pound, yung sa iba kung tawagin, or yung hashtag, yung parang number sign, yon. Yung number sign, kapag pumupunta ka na doon, ibig sabihin, nagiging sharp ka o tumataas ka ng konti sa intonasyon. So, paano ba nga ba ina-adjust yun? So, sa strings, pinipinit nila yung kanilang adjustan sa bandang dulo. So, sa mga brass instrument, iba-iba yan. May mga binubunot sila para maging intonasyon. Mga valve, yung mga binubunot nila, yung iba dito sa mga sa bandang taas, para ma-adjust yung intonation. Yung iba naman, yung mga professional na, usually hindi na nila ina-adjust ina-adjust na lang nila sa hangin kasi malakas yung pandinig nila, matalas na yung pandinig nila sa pagtugtog. So, for example, tutugtog ako ng flat. So, flat yun. So, tutugtog naman ako ng sharp. Ayun, sharp yun. So, iisang nota, pero parang
magkaiba sila ng pitch, di ba? So, gagawin ko naman flat to sharp. So, pansin nyo, flat siya, isang nota, tapos bigla siyang tataas ng sharp. So, hindi ako nagpalit ng pindutan, iisa lang yung nota na tinutug natin. So, paano mahanap yung tamang pitch? So, kung di ka pa sanay, pwede mo tugtugin yun, flat to sharp, then punta ka sa bandang gitna. Yung parang medyo maluwag siyang tugtugan. Yan, ganun. So, mapapansin mo may gumaganon, yun ang tinatawag na pitch. So, kailangan siya straight siya. At yung pinakagitna ang tamang pitch. Okay? But, usually, it's not always na nasa tamang pitch ka. Okay? Normal yun. Kasi, like na sinabi ko kanina, depende yan sa lokasyon na nasan ka. Usually, more kulob, you need to adjust pa rin sa pagtugtog. Yung iba naman, open air. So, mag-a-adjust ka na naman sa pagtugtog. So, para maging in pitch ka, you have to practice and dapat pinapakinggan mo yung tamang pitch. So, yung tamang pitch na yun, lagi mong kakantahin sa isip mo at habang tumutugtog ka, tatandaan mo yun ang lagi mong dapat mapalabas sa instrumento mo. Okay? So, simple lang. That's only a simple tutorial for making sure that we all know what the pitch means. And para matugtog natin nasa intonasyon, you still have to practice. Okay? Practice and then tandaan mo yung nota kung anong dapat mong palabasin. Kasi it really depends to sa lugar, sa kung ano yung temperature. So it's very important na kailangan open ka sa lahat ng bagay. So that's the reason medyo sensitive yung topic na to kasi kahit yung mga professional hindi minsan tumatama sa pitch. Okay? Pero pag nasa tamang pitch ka, napakaganda pa rin ng nota na mapapatugtog mo at that's a good habit and a good practice. So, that's it for now and thank you so much for watching my YouTube channel. Kung meron ka natutunan sa aking YouTube channel, so please like and subscribe na. So, para masuportahan nyo ang channel ko at magkaroon pa tayo ng bagong video tutorial. So, thank you so much for watching. Bye-bye!